Ang lakas-lakas mo mambwisit tapos iyakin ka pala. So considering the calibers of the attorneys, the solicitors of Tatay Digong, mga more or less siguro uupo ka sa jail mga 20 years. Yari! Reklusyon perpetua, oy bungot. Ang yudi puta ka nga gorilya ka babalo. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, bumalik lang sa'yo yan. At yung ginawa mong aksyon para dito po kay Eloy Bugris, parang winelcome mo lahat ng mga abogado na magsampa ng reklamo sa mga pinagagagawa mo. Happy anniversary! Happy anniversary sa'yo ha. Ayan ha. Yung nilagyan ko ng french fries sa ilong, ano po yun? Karton lang po yun. At may karapatan ako dun kasi ako po nagpagawa dun, no? Ah, talaga? Kapag ikaw pala nagpagawa ng karton na may larawan ng isang tao, pwede palang bastos-bastosin yun. Gawan po natin ng karton ang tatay niya. Tapos lagyan din po natin ng french fries. Kahit na anong bastos po ang gawin po ninyo dun sa karton na yun, okay lang kasi sa atin naman daw po yun. At saka bayad naman natin yun. Tama ba ako, Lods? Becky? Binigyan mo na naman sila ng idea. Baka magkalat pa yung karton ng tatay mo dyan sa daan. Tapos makita mo may french fries o kaya may uten sa ulo. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Gaano po kaiyakin ang mga loyalistangang vlogger? Grabe, no? Ang lakas-lakas yung mambwisit, mambastos dyan sa inyong platform. Pero nung nagantihan kayo, iyakin! Oh, ito mga Lodi, panoorin natin tong loyalista ngang vlogger na to kung gaano po siya napaiyak ng isa pong DDS vlogger. So, ayan guys, no, dito na po tayo at papatingin natin yung mga, kasi meron pong mga nag-e-edit, tapos sinishare pa nila yung mga fake news, no? Talagang ini-effortan pa. Baka sabi ko nga, baka sila pa yung unang makulong, no? Kasi Alaga? yung Ilo yata nasa ibang bansa, pero meron po siyang address dito sa Iloilo. So, tingnan natin kung ano mangyayari, no? Yung mga nag-share, yan yung mga nag-share ng fake news, no? Ini-edit nyo pa talaga, yan, yan, face the consequence, alright? Ngayon sasabihin mo face the consequence? Pero nung ginawa mo yung dahilan kung bakit ka ginanyan ng mga bashers mo, ng mga DDS supporters, sasabihin mo ngayon, face the consequence? Nananakot ka pa na mauna daw makukulong yung mga nagsishare ng mga edited photos na yon? Ito pong nakikita nyo sa inyong harapan. So, ito po ang buwelta. Sa tingin ko, yun po ang dahilan ng kanya pagpunta sa NBI. Si Eloy Bugris po, mga idol. Piruin mo, fan na fan naming mga DDS, ito po si PRR dahil sa kaginawa na ginawa niya sa ating bansa, babastusin lang nitong panot ba to? Panot ba to? Bakla ba to? Hindi ko alam ha. Ngayon ko lang kasi nakita tong taong to Ang lakas-lakas mo mambwisit tapos iyakin ka pala. So ito ang buwelta po ni Eloy Bugris. Sa tingin ko pananakot lang na kunyari magsasampa, magdedemanda o ano ba yan, sumbong NBI, pabor. Defamation, moral damage, ilang counts ng cyber libel, kausap ko talaga ang isa sa abogado na nag-file kanina. Eto totoo mga Lodi, yung sinasabi ni Eloy Bugris. Dahil kung ito po, yung nakita po ninyong iyaking vlogger ng mga loyalista nga, nagpunta lang sa NBI para magsumbong, may ganito daw po, nagsishare daw mga edited photos. Eto totoo. Dahil nga sa ginawa niya mga Lodi, abogado na po mismo ang nag-file ng kaso sa kanya. Ano na? Tuloy pa natin. So considering the calibers of the attorneys, the solicitors of Tatay Digong, mga more or less siguro uupo ka sa jail mga 20 years. Yari! Reklusyon perpetua, oy bungot. Ang yudi puta ka nga gorilya ka babalo. Yari ka talaga. Dahil ikaw nag-umpisa niyan. Gagawa-gawa ka ng issue, pinagtawanan mo yung matanda, nilagyan mo ng french fries sa ilong, tapos sinabihan mo pa na happy anniversary, huwag ka nang babalik dito sa Pilipinas, parang ganun yung nakita ko sa video. Tapos ngayon, iiyak ka? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, bumalik lang sa'yo yan. At yung ginawa mong aksyon para dito po kay Eloy Bugris, parang winelcome mo lahat ng mga abogado na magsampa ng reklamo sa mga pinagagagawa mo. Sports lang, dapat ganun.
Pero hindi, iyakin eh. Ito po yung ginawa niya. Kung bakit po siya nabash at nadamay pa po yung tatay niya. Kung hindi ako nakakamali, tatay niya to eh. Umiyak eh. Pero yung tatay ng Pilipinas, binastos niya. Sa tingin niya, okay lang. Papayag kayo yung mga DDS supporters niyan. Diba mga Lodi? Ganun lang yun. O, tingnan niyo po ako ano ginawa niya. Happy anniversary! Bashari! Happy anniversary sa'yo ha. Ayan ha. Never bring him home. Sabi nga nila. Diyan ka na lang ha. Huwag ka nang babalik. Let's go! Di ba yung ginawa mo to? Di ba masaya ka? Nagpa-cake ka pa nga eh. Tapos yung nilagyan mo ng french fries yung ilong, hindi mo naiisip yung balik nito. Tapos ngayon, nung nagantihan ka dahil binastos mo si Tatay Duterte, iiyak-iyak ka? Oh, ito pa mga Lodi, no? Ganito po talaga pag loyalista ng vlogger eh. Gagawa-gawa ng pasika, tapos nung nabalikan po, umiyak. Oh, ito pa ang tingin niya po sa atin ha, yung mga nagalit po doon sa ginagawa niya. Oh. Abang na ng mga trolls sa account ko eh. Oh. Tindi eh. Mga ano lang, mga 15 friends, mga ganun lang. Tapos 1,000 na yung post. Okay ka lang? Naka-block naman, di ba? Kung maglalak ka ng profile mo, tapos 1,000 yung post mo, o mahigit 6,000, kanino mo sinishare yung post mo, di ba? Kulit eh. Obviously troll, no? Talagang merong mga nag-ooperate sa atin. Ewan ko, sikat na ba tayo? Ba't ino-operate tayo? Hindi ka sikat, Lods. Hindi ka sikat. Mr. Becky pala. Hindi ka sikat. Sadyang gusto lang naming gantihan yung ginagawa mo kay Tatay Duterte. Kasi kung wala ka namang ginawang hindi maganda, sa tingin ko wala naman talagang manonood sa'yo. Nagpasikat ka lang dahil dun sa ginawa mong pa-French fries. Pero kung wala yon mga Lods, hindi naman to kasikatan mga idol. Ano tinapay? Ilan lang ba naniniwala sa mga gantong klaseng vlogger? Piruin mo ang pangalan po o yung kanyang nire-represent na pangalan sa social media, which is tawag ko sa niya BK o Becky, hindi po nag-uugnay po dun sa kanyang content. Wala pong kaalaman na nangyayari dyan. Kabobohan meron. Pero alam mo ba ginawa mo, Lods? Dahil sa ginawa mo dun sa pagsusumbong mo sa NBI, iwinelcome mo lang lahat ng mga pwedeng magsampa ng kaso dahil sa ginawa mo kay Tatay Duterte. Dahil kung sa tingin naman po ng mga abogado ni Tatay Duterte, part ng politics lang naman yan. Wala naman siguro mangyayari kung papatulan natin yan. Pero ang ginawa mo kasi, Lods umiyak ka eh. Sumbong ka NBI. O ibig sabihin nun, pwede naman pala. So dahil nagsumbong ka sa NBI, ganun din yung gagawin sa'yo ng abogado. Kung sakali man may magkasampa, hindi ko sinasabi 100% na meron. Dahil sa pambabastos mo kay Tatay Duterte, posible na magkaroon nga ng sampa ng kaso sa'yo. Ikaw nag-umpisa eh. Piruin mo ba naman, idol bastusin mo ang isang naging presidente ng bansa na lahat po ng mga Pinoy naramdaman kung gaano po siya kagaling na presidente. At tinuturing po siyang tatay ng ating bansa. Kaya siguro, yung ginanti sa'yo, yung tatay mo rin. Oh, di ba masakit? Lalo na totoong tatay mo na balikan. Yun ang tinatawag na karma. O ito, tuloy pa natin kung ba't siya umiiyak. Yung mga taong gusto ng masama sa kapwa, bumabalik sa kanila yun. Oo. Galing na sa bibig mo eh. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun yung babalik sa'yo. Baka nga times 2 pa eh. Hindi pa dyan natatapos yan, Lods. Kasi kung umiyak ka doon sa ginawa sa tatay mo, paano na lang kapag ginawa sa buong pamilya mo? Diba? Baka nagbigti ka na dyan. O diba, sampulan natin yung kung gaano po to kagago tong taong to, yung tong Becky na to. Guys, tignan nyo to. Grabe ginawa kay Tatay Digong. Tignan nyo. Ayun guys, Isa-isa bang sabay-sabay mo inaano yan, pinapasok? Wawa naman. Sunod-sunod pa. Grabe. Pinatulog sa portalet, no? Diyan lang siya kasi Grabe, ako nga binibigyan para hindi ko pa ng mabasa. french fries yan eh. Tatay Wala, nilalagay lang daw, see nila you sa tomorrow portalet. daw. Grabe. Tapos iniwan pa sa labas, so gininaw tuloy, di ba? Ako nga, nililinisan ko po yan eh, di ba? Nilagyan ko pa ng french fries yan, no? Oh, di ba? Proud pa siya. Tapos gumagawa siya ng istorya na yung naglagay daw po sa portalet, binastos daw po. Parang ganun yung kanyang kwento. Sino nagbibigay ng maling balita ngayon? Sino nagbibigay ng fake news? Dinidetalye mo maling balita. Nilagay siya doon sa portalet para hindi mabasa ng ulan. Naririnig mo naman siguro yung sinasabi nung naglalagay doon sa portalet. Tapos ito, na gininaw daw. Ayan, mga Lodi, ayan, nakalagay pa dyan sa kanyang post. Karton ni Digong, iniwan ng mga didilis, inulan ng snow.
O di ba mga Lodi? Tapos nung naganten, umiyak. Dahil yung tatay niya lagyan ba naman ng napakalaking bulak sa ilong at french fries. Kasama niya may sungay pa. O, iyak. Bakit galit na galit sila? Ito, mga Duterte supporter mismo, iniwan lang sa labas. Oh. Tapos pinatulog sa portal. Saya no? Yeah, Saya no? pero seriously speaking, no, Seriously, masyado lang mapaglaro po ang inyong isip, no? Si Digong po, nasa dahig, nakakulong, no? Yung nilagyan ko ng french fries sa ilong, ano po yun? Karton lang po yun. At may karapatan ako dun kasi ako po nagpagawa dun, no? Ah, talaga? Kapag ikaw pala nagpagawa ng karton na may larawan ng isang tao, pwede palang bastos-bastusin yun. Eh di, binigyan mo na naman ng dahilan ang mga bashers mo na gawa ng karton, ang tatay mo, total sila naman na nagpagawa at nagbayad dyan. Baka lalo kang umiyak dyan, Idol Becky. Oh, para sa mga Lodi natin dyan, na mga sumusuporta kay Tatay Duterte, galing naman po sa taong ito. Siya naman daw po napagawa doon po sa karton ni Tatay Duterte, kaya may karapatan daw po siyang gawin yon. Kaya kung ako sa inyo mga Lodi, dahil sa kanya naman galing, at kung meron naman po tayong budget, gawan po natin ng karton ang tatay niya. Tapos lagyan din po natin ng french fries. Kahit na anong bastos po ang gawin po ninyo dun sa karton na yun, eh okay lang kasi sa atin naman daw po yun. At saka bayad naman natin yon. Tama ba ako, Lods? Becky? Binigyan mo na naman sila ng idea. O ito, patuloy natin to ha, mga Lodi ha. Ako po nagpagawa dyan eh. Oh. Di ba? 4K po bili ko dyan. Tapos shipment. 800. Si Nico David kasi. Si Nico David ang may kasalanan nito. Tuwang-tuwa siya mga Lodi, no? Pero hindi niya alam yung balik niyan mga Lodi. Baka magkalat pa yung karton ng tatay mo dyan sa daan. Tapos makita mo may french fries o kaya may uten sa ulo. Tapos eto pang ginagawa niya mga Lodi, oh. Meron po siyang t-shirt na pinapaprint. Yung ginawa po niyang kabulustoga na umiyak po siya. Yung may french fries sa ilong si Tatay Duterte. Nilagyan niya ng cake, never bring him home. Pwede naman pala kahit yung tatay niya, gawan din natin ng ganyang t-shirt. Tapos ipakalat po natin kahit libre na. Oh, anong mararamdaman mo dyan, Idol Becky? So sa atin pa, hindi naman magagalit kasi gastos naman nila yan, di ba? Naiisip mo ba yung mga pinagsasabi mo bago mo pinost, ha? Nasa'yo rin yung balik nun? Oh, para sa mga nakakakilala dito kay Mr. Becky, i-share niyo po itong video na to para sa kanya, para naman malaman niya kung ano po yung consequence na sinasabi niya. Kung ano mong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. Kaya tanggapin mo. Huwag kang iyakin, Idol, Becky. Ikaw ang unang ng bastos, tapos nung nabalikan ka, umiyak ka? Magsasampa yata daw ng kaso to. Magsampa ka ng kaso, tingnan natin kung ano yung babalik na kaso para sa'yo. Yun lang yun, Idol Becky. O, hanggang dito lang muna. French fries pa more. Stay safe. God bless you all. Duterte pa rin.